Buenos dias, amigos y amigas. Dahil po dito sa sugar investigation sa Senado, meron na naman nakitang katiwalian sa administrasyon ni President Duterte ang Senado. Or hindi naman po ang Senado. Ang nakakita lang ng katiwalian ay ang magaling na Vlogcaster Armandin. Pero meron po talaga katiwalian. Kaso lang po, yung anggulo ng mga news ay hindi sa ganon direksyon. Pero po tayo, we don't just report the news. For example, ito, binabasa po natin yung news ng Manila Bulletin. Ang tinalakayan lang dito sa news na ito or ang anggulo nila ay yung statement ni JV Ejercito, Senator JV Ejercito, na kaibigan rin ni Vlogcaster, na ang sinabi niya, itong title, nawili sa kaka-import. Nawili sa kaka-import. JV Ejercito laments lack of implementation of SIDA, Anti-Agriculture Smuggling Law. So, yun nga, ang sabi nga dito sa news, noong August 30 na po, last Tuesday, naghahayag si Senator JV Ejercito ng frustration. Bakit daw? Meron naman tayo mga batas, itong SIDA, Anti-Agricultural Smuggling. Pero bakit hindi na-implement ito? Sana itong mga batas ito, pinotektahan at tinulungan pa mga farmers na lumaki, especially yung mga sugarcane farmers at yung mga agriculture industry workers para lumago at lumaki yung agriculture sector natin. Nag-express siya ng disappointment na bakit daw meron tayong batas na ipinasa sa panahon ni President Aquino, na ang tawag ay Sugarcane Industry Development Act, Sugarcane Industry Development Act or SIDA of 2015, and the Anti-Agriculture Smuggling Law of 2016 sa time ni Pinoy. Pero 7 years dumaan, hindi daw po na-implement ito. 7 years dumaan. So dito po, pwede tayo magtanong, bakit? Bakit? Siyempre, ipinasa ito sa panahon ni Pinoy. Hindi naman ito pwede ma-implement kaagad kasi meron pa tinatawag natin, ipapasa pa yung implementing rules and guidance, mga IRR at tawag nila. So, pero dapat ang nag-implement nito sa time ni President Duterte. Bakit hindi na-implement? Sabi nga ni Ejercito, panay na lang tayo import ng import. Kung hindi nag-i-smuggle, import ng import. So, we are always importing, if not smuggling. We always import. Sabi nga niya, first of all, the Sugarcane Industry Development Act or SIDA, our goal is not only to enhance the competitiveness of the sugar industry and maximize utilization of the sugarcane resources, but more importantly, to improve the income of farmers, farm workers, to improve productivity, product diversification, job generation, increase efficiency of sugar mills, and improve farming methods. So, maganda po sana interest ng SIDA at itong dalawang batas po, merong binigay ng gobyerno ng 500 to 2 billion budget ito para i-implement itong mga batas na ito, yung SIDA at saka Anti-Agriculture Smuggling Act, pero hindi po na-implement. Bakit? Bakit? So ang sagot po ay dyan ay yung sinabot po ng isang presidential candidate. At alam ko naman, nandito na sa page ko yung mga supporters ni BP Leni, supporters ni Senator Ping Lacson, supporters ni Manny Pacquiao. Pero isa lang po kandidato ang
tinarget yung smuggling problem si Isko Moreno naman po. At sinabi niya na namamatay na lahat ng industriya, lahat ng farmers sa fishery sector, sa hog raising sector, chicken raising, palay, sugar, lahat, salt, dahil lahat na lang ng bagay ini-import. Lahat na lang ng bagay ini-import. Kaya sabi niya, kung maging presidente ako, yung mga smuggler, your days are numbered. Alam niya yung problema ng smuggling. Alam niya yung problema ng smuggling sa Duterte administration. Pero syempre, mayor naman siya. Anong magagawa niya? Naririnig at nalalaman niya yan kasi ang biggest port ng bansa dyan sa Manila. So alam niya. Pero syempre, hindi naman siya head ng Bureau of Customs. Eto pa, meron tayo previous report na yung biggest protector ng mga smuggler turn out to be yung appointee ni President Duterte sa Bureau of Customs. Yun ang report ng NICA po, National Intelligence Agency. Yan po ang report nila na ang biggest protector ng mga smugglers ay yung Bureau of Customs Chief. At syempre, alam naman natin, hindi naman ganun magiging katapang yung Bureau of Customs Commissioner kung hindi may backer siya, kung hindi may protector siya, maybe all the way to Malacanang, yung sino nag-appoint sa kanya at sino pa mga opisyalis sa Malacanang na or mga pamilya ng nasa Malacanang ang pumuprotekta sa kanya at nabe-benefit dito tiba sa smuggling. Kaya yun po yung mga ini-inherit ni Marcos ngayon, galing pa ito sa kapalpakan at katiwalian ni Duterte administration. Kaya marami po mga DDS nagagalit sa akin. Bakit ba wala nang sa pwesto si President Duterte? Pinupuntirya mo pa yung tao, citizen Duterte na lang. Ganon nga po. Pero ang problema po, tulad kay President Marcos Sr. na patay na po, yung pag-iwan niya sa atin ng $27 billion na utang, hanggang ngayon binabayaran pa natin. At itong dahilan na na-overtake na tayo ng mga Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, Singapore, at hindi magtagal pati Laos at saka Vietnam ma-overtake na rin sa atin. Laos na talaga tayo dahil itong mga bansa hindi ganun kalaki yung utang na ibabalik na nila sa paglago ng ekonomiya ng bansa nila, naging progressive. Tayo hindi. Andun pa tayo sa baba. Hanggang pagbabayad ng utang pa lang ni Marcos ang ginagawa natin. Kaya po, hindi ko pwede hindi talakayin itong issue ni Duterte. Kasi pareho kay Marcos, nag-iwan rin siya sa atin ng 13 trillion na utang. Kung wala sanang iniwan na utang si President Duterte na malaki, kung sana pinakulong niya yung mga smuggler, pinakulong niya yung mga corrupt sa Parmali, Embes pigilan niya yung mga cabinet members na pumunta sa hearing ng Parmali, sana tinurn over niya si Christopher Lau na USEC niya at kaibigan ni Bongo, USEC ni Bongo sa Presidential Assistance Office. So sana tinurn over niya at kinulong niya. Meron ba tayo narinig na kulong sa panahon ni President Duterte tulad yung sa panahon ni Pinoy na nakulong si Gloria, ex-President Gloria Arroyo, nakulong si Juan, si Enrile, nakulong si Jinggoy, nakulong si Bong Revilla. Wala ang nakulong lang yung mga tao sa panahon ni President Duterte, yung mga whistleblower na nagbulgar ng katiwalian. Yun ang nakulong, yun ang nakasuhan. So, kaya dahil iniwan niya tayo ng 13 trillion na babayaran natin in 10 years. Ibig sabihin, yung 13 trillion, mapunta na sana yun para gumawa ng subway train sa Malacanang, sa Metro Manila. Mapunta na sana yan para gumawa ng regional
hospital sa lugar ko sa Zamboanga City o sa Davao o sa Cebu, mapunta na sana yan para sa gumawa ng mga heart center sa Zamboanga, kidney center sa Cebu. Hindi mangyayari yan dahil napunta yan sa mga politiko. Ngayon tayo magbabayad niyan. Kaya hindi natin pwede pakawalan yung issue. So ito na po ang sinasabi una ni Vlogcaster. So ito po ang hindi po sinasabi sa balita na ito, at hindi rin ito isinama sa statement ni Senator JB Ejercito dahil siguro with due respect kay Duterte na alay ng tatay niya na si ex-president Joseph Estrada, na di ba nakita sila na sama-sama sa birthday ni Loy Estrada. So ang ibig sabihin talaga ni JB Ejercito, ang katiwalian na hindi pag-implement, hindi pagproteksyonan sa mga workers at negosyante sa sugarcane industry, at hindi pag-implement ng Sugarcane Industry Development Act, SIDA, na pamproteksyon at pagtulong sa mga sugarcane workers and industry operators, at hindi pag-implement ng Anti-Agricultural Smuggling Law of 2016 ay nagiging isa pa sa mga kasalanan sa bayan ni President Duterte. Bakit hindi niya inimplement ito? Dahil ayaw ba niya mahuli yung mga smuggler na pinoprotektahan ng mga bata niya? Bakit puro smuggling tayo? In fairness, nagkakaproblema tayo ngayon dahil in fairness, ako sinasabi ko naman kung mali, kung tama. In fairness kay President Marcos, kahit medyo pumalpak sila doon sa issue ng pag-import ng sugar, in fairness, pinipigil ni Marcos or nire-reverse niya yung palisiya ni President Duterte na lahat, at yung sinasabi ni Mayor Isko, lahat na lang ini-import, lahat na lang pati galunggong, lahat na lang ini-import. Kaya patay yung mga industriya na ito. In fairness, yan ang sinusubukan gawin ni President Marcos, na wag na mag-import, buhayin na lang itong mga industriya na ito sa sugar, sa hog industry, sa chicken raising industry, sa fishery industry, sa sugar industry, sa salt industry. In fairness, okay itong ginagawa ni President Marcos. Pero sino ang sumira sa mga industry na ito? Sino hinayaan at nag-encourage na importation tulad nung sinabi ni JB Ejercito na willy sa kaka-import? Tama ito. Hindi lang niya masabi na out of respect kay President Duterte. Kaninong administrasyon na willy sa kaka-import? Sino pa? Kundi panahon ni President Duterte. 6 years sila, full importation sila. Sabi pa ni JB Ejercito, at ulitin ko, panay na lang tayo import ng import. Kung hindi nag-i-smuggle, import ng import. So hindi niya binanggit ang pangalan ni President Duterte. Pero sa administrasyon ni President Duterte, nangyari yung importation na halos lahat na lang, mostly galing sa China, na best friend niya, si Xi Jinping, ang presidente. So, dyan nakikita natin na isa na naman ito since ni President Duterte na in-expose, kasi hindi kaya gawin ni JB Ejercito. Si Vlogcaster na lang ang sasabihin na hindi masabi ni JB Ejercito. Hindi naman pwede natin sabihin panahon ni Pinoy hindi nag-import ito, kasi wala pa itong batas sa panahon ni Pinoy. I mean, yung isa, yung SIDA, paalis na siya nung ipinasa. So, the blame all goes to the Duterte administration. So, kwan pa lang po ito, pasimulan pa lang ito sa issue na ito. Hindi natin pakakawalan ito. Kung tututukan po natin itong issue na ito. At please, share nyo itong post dahil
May mga views na hindi nyo nakikita sa newspaper, hindi nyo naririnig sa news, hindi nyo hindi masyadong, well, I don't blame yung kapwa reporters ko po. Reporter lang sila, hindi naman sila public relations executive, hindi naman sila communication campaign manager, hindi rin sila political strategist, hindi rin sila crisis communication manager at brand manager. Si broadcaster lang yun. Kaya si broadcaster lang makikita yung mga anggulo ng news na hindi nakikita ng media, at lalo lang hindi nakikita ng mga ibang vloggers, either dahil bayaran sila sa isang kampo, or hindi talaga mag-grasp ng you have to have a very highly educated and critical mind. At syempre nakakatulong rin po na dating investigative reporter si broadcaster, pagkatapos naging advisor to presidents of the country, to senators, Senate President, Senate Speaker, mayors, governors, congressmen. So, it takes one to know one. So, ito po isa sa mga gifts at burden ni broadcaster, kaya siguro hindi ko talaga pwede iwanan itong vlog ko, because I owe it to you to tell you the truth, because you deserve nothing but the truth. So, again, thank you very much for watching. Para hindi sayang effort ni broadcaster, please share this to as many people as you can. And thank you for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.